Bakit hindi dapat magpautang sa mga kamag-anak at kaibigan? Minsan ka na rin bang nangutang ng pera sa kaibigan o kamag-anak dahil nagipit o nangailangan ka? O baka naman, isa ka sa mga taong tinakbuhan na ng mga kaibigang pinautang o tinaguan na ng mga kamag-anak na minsan mo na rin napahiraman ng pera. Bakit nga ba napakahirap magpautang ng pera sa mga kamag-anak o kaibigan kahit na matindi ang pangangailangan ng mga ito? Sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit hindi dapat magpautang sa mga kamag-anak at kaibigan. Una, sobrang tagal magbayad. Ito yung mga pagkakataon dinedelay lagi ng nakautang sa iyo ang pagbabayad niya. Kung hindi next week na lang at kapag may pera na ako, palagi ang sinasagot sa iyo kapag sinisingil mo sila. Ngunit umaabot na ng ilang buwan ay wala pa rin silang ibinabayad sa iyo. Kung minsan, ikaw na nga ang nangangailangan pero hindi mo pa rin sila mapiga. Kahit na alam mo naman na may kakayahan na silang magbayad sa iyo, ay hindi pa rin sila nagbabayad at palagi pa rin silang walang pera. Puro post sa social media na mga binibili at pinupuntahan. Ngunit kapag siningil mo ay magagalit at sasabihin wala na naman silang pera. Kung maiisipan man nilang magbayad ay bukod sa overdue na ang utang nila, ay malamang ay hindi mo na napaikot ang pera mo at maaring bumaba na ang value nito dahil sa inflation o sobrang taas ng mga bilihin. Pangalawa, hindi nagbabayad o nauuwi na lang ito sa thank you. Kapag sa kamag-anak o sa kaibigan ka nagpautang, malaki ang chance na ito'y mauwi na lang sa thank you o sa madaling sabi, hindi na ito mababayaran. Ito ay dahil hindi naman ikaw ang priority nila. Bakit? Dahil kamag-anak o kaibigan ka naman nila. Pero ang nakapagtataka, matandain sila sa ibang mga bagay at tanging utang lang nila sa iyo ang nakalimutan nila. May mga kamag-anak o kaibigan naman na naglaho na lang na parang bula. O kaya naman, ikaw pa ang hindi pinansin at mukhang nakagawa ng masama. Palibhasa, akala nila ay mapera ka at ang perang ipinahiram mo sa kanila ay magiging hingi na lang o para mas magandang pakinggan, tulong mo sa kanila. Pangatlo, komportable na sila sa iyo. Karamihan sa mga kamag-anak o kaibigan mo ay sanay na sa iyo. Kaya naman, madalas ang iniisip nila ay ayos na hindi muna magbayad o hindi talaga magbayad ng utang nila sa iyo. May mga pagkakataon naman na nagbabayad nga sila pero hindi pa man nila naiabot ang pambayad nila sa iyo ay nagsasabi na naman silang hihiram sa iyo. Yung halos sa iyo na nila kinuha lahat ng pambayad sa mga obligasyon nilang bayaran. Akala yata nila free flow ang pera mo. Ito ay dahil naging parte na ito ng cycle ng buhay nila. Naging komportable na sila sa iyo at kapag hindi mo na binali o binago ang cycle na ito, ay ikaw rin ang mamumroblema at mahihirapan. Pang-apat, mahirap maningil. Isa sa pinakamahirap gawin kapag nagpahiram ka ng pera sa kamag-anak o kaibigan ay paniningil. Dahil una sa lahat, hindi mo alam kung anong approach ba ang gagawin mo sa kanila para masabi mo na kailangan mo na ang pera mo. Parang ikaw pa ang kailangan mag-adjust para hindi sila ma-offend o magalit na masingil mo sila. Madalas kasi, ikaw pa ang masama kapag naningil ka. Kaya ikaw, bilang nakakaintindi, ay ang siya pang mag-iisip ng paraan kung paano ba sila masisingil ng naaayon sa gusto nila na kung tutuusin ay hindi tama. Isa ito sa hirap sa ating mga Pinoy. Karamihan sa atin walang pagkukusa. Kailangan pang mapaalalahanan o i-remind palagi para maalala nila ang mga obligasyon nila. Panglima, magkakaroon ng lamat ang relasyon nyo. Marami ng pagkakataon na ang utang ang nagiging mitya ng pagkasira ng relasyon. Relasyon ng magkaibigan, magkamag-anak, o kahit na business relationship ay kayang sirain ng utang. Kahit na magkadugo kayo o matagal na ang pinagsamahan nyo, ay kayang-kaya itong lamatan ng utang. Madalas nga, umaabot pa ito sa pasaringan sa social media
o ang masama, baranggayan. Kaya nga hindi ka basta-basta na lang magpautang. Kailangan mong pag-isipan ng maayos ito upang maisalba mo ang relasyon mo sa iyong mga kaibigan at mga kamag-anak. Ang pagpapautang kasi ay hindi dapat ginagamitan ng emosyon. Dapat ay pinag-iisipan nitong mabuti upang hindi mapunta sa wala ang pinaghirapan mong pera. Minsan ay gusto lang talaga nating makatulong, pero tandaan mong hindi tayo superhero. Huwag natin sanayin ang mga kamag-anak o mga kaibigan natin na nandito lang tayo palagi at maaari nila tayong matakbuhan sa kahit na anong oras dahil kapag ginawa natin ito ay hindi natin sila tinutulungan. Lalo lang natin silang hinahayaan na hindi matutong tumayo sa mga sarili nilang mga paa. At yan ang 5 dahilan kung bakit hindi dapat magpautang sa mga kamag-anak at kaibigan. Sa mga nabanggit namin, alin sa mga ito ang pinakatumatak sa iyo at bakit? Nakatulong ba kaming ipaliwanag sa iyo ang mga dahilan kung bakit hindi dapat magpautang sa mga kamag-anak o kaibigan? Sabihin mo naman sa amin kung paano kami nakatulong. Paki-comment ito sa comment section. In summary, ito ang 5 dahilan kung bakit hindi dapat magpautang sa mga kamag-anak at kaibigan. Una, sobrang tagal magbayad. Pangalawa, hindi nagbabayad o nauuwi na lang ito sa thank you. Pangatlo, komportable na sila sa iyo. Pang-apat, mahirap maningil. At pang-5, magkakaroon ng lamat ang relasyon nyo. Thanks for watching! Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos.